ay nagkaroon ng kapansanan sa paningin noong 2012. Isa itong pangyayari na hindi naging madali sapagkat nung mga panahon na yon, napuno ako ng mga tanong kung paano pa ang mangyayari sa aking buhay, kung paano ko pa mabubuo ang aking mga pangarap, kung paano pa ako makakatulong sa aking pamilya na noon ay humaharap din sa mga pagsubok lalo na pagdating sa financial. Ngunit mabuti ang Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako hinayaan na dumaan sa mga pagsubok na higit sa aking makakaya. May mga tao, grupo at organisasyon siyang ginamit upang maunawaan ko na ang mga tao pala na may kapansanan dito sa Pilipinas ay mayroon pa ring kakayahan na makapag-aral katulad ng ibang individual. Isa na nga dito ay ang pagiging Scranton Scholar. Ang pagbibigay ng tiwala sa akin bilang isang babae at isang taong may kapansanan ay hindi mapapantayan. Ang mabigyan ng isang oportunidad na makapag-aral ay isang malaking hakbang para sa akin bilang isang individual na maabot ang aking mga pangarap. Sa puntong muli akong nakapagpatuloy sa aking pag-aaral, nagkaroon ako ng sariling karanasan kung papaano ang mga taong may kapansanan ay nakakaranas ng diskriminasyon, rejection, at iba't iba pang mga negatibong perspektibo na kung saan naroroon ang kakulangan sa pagtitiwala sa kakayahan ng mga taong may kapansanan. Dahil sa karanasan na ito, natuto ako na tumayo para sa aking sarili. Natuto ako na magsalita, na ipaglaban ang aking mga karapatan bilang isang babae at isang tao na may kapansanan. At mula sa aking mga karanasan, may mga kapwa akong may kapansanan sa paningin at iba pang mga kabataang may kapansanan ang gustong makinig ng aking storya. Kung papaano nga ba unti-unting naabot ko ang mga bagay na akala nila noon ay hindi namin kayang abutin. Isa sa mga paraan kung papaano ko naibahagi ang aking sariling storya ay sa pamamagitan ng una kong trabaho. Bilang isang project assistant sa isang proyekto na kung saan ay nagtaguyod kami ng isang Youth with Disability Leadership Program para sa mga kapwa ko kabataan na may kapansanan sa buong Pilipinas. Mula dito, 20 mga kabataan na may kapansanan ang natuto rin ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Dito, nagkaroon kami ng suporta sa isa't isa. Natutunan namin na pakinggan ang hinaing ng bawat isa. Sama-sama naming pinag-iisipan ang mga solusyon na maaari naming gampanan at gawin bilang mga kabataang may kapansanan. At ito nga ay tinawag naming kasali tayo. Bilang mga kababaihan, madalas kami ang vulnerable. Pero mula sa mga pagsubok na ito, natututunan namin na higit na mas maging matatag, higit na pag-ibayuhin pa ang aming kakayahan. Dahil nga sa mga pagsubok, natututunan namin na balansehin ang aming emosyon at ang aming intelektual na kakayahan. Sa lahat ng punto na kami ay gumagawa ng desisyon, hindi lamang namin ito hinahayaan na para sa aming sarili, kung hindi para sa higit na nakararami. At lagi naming iniisip kung ano ang magiging epekto nito sa aming mga nasasakupan. Bagamat ang mga kababaihan ay madalas nakikita na malambot, mahina, ngunit pipiliin pa rin ng isang babae na maging matapang. Ano man ang maging sakripisyo, ano mang maging pagsubok ang kanyang kaharapin. Upang makapagdulot ng kabutihan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi lalong higit para sa kanyang paligid. Gusto kong iparamdam na hindi kayo nag-iisa. Iba-iba man tayo ng sukat, haba, lalim o lawak ng mga pagsubok na pinagdaraanan. Gusto kong sabihin na sa dulo ng mga pagsubok na ito ay mayroon pa ring liwanag. Noon, dumating ako sa punto na akala ko rin hindi ko rin kakayanin. Pero sa pamamagitan ng iba't ibang suporta sa aking paligid ay muling nanumbalik ang aking tiwala sa aking sarili. Dumating man ang punto na wala nang nininiwala sa'yo, pero hanggat narariyan ang pagtitiwala mo sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan, uusbong ang pag-asa na mayroon kang maabot at meron kang matutupad sa iyong mga pangarap. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagpapanatili ng ating pananampalataya. Dahil darating talaga ang pagkakataon na may limitasyon ng ating mga kakayahan. Ngunit ang pag-ibig at ang pag-iingat sa atin ng Diyos na siyang lumikha sa atin ay higit pa sa sapat upang mapunan ang anumang kakulangan o anumang limitasyon na iniisip natin sa ating sarili.